Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Leo Acebal, Lodi Gestem, Lodi Kauri Paz, Lodi Renz WTF, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Eugene Carlo Bula, Lodi Armando Lating, Lodi Anthony Soani, Lodi Divino Felipe, Lodi Kel Sabiela, Lodi Nina Marino No. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-11 kabanata, sa pagpapatuloy. Nagsimula ang pagbabago kinabukasan. Makikita ang mga ito na sabay-sabay na yumuko sa kanyang harapan habang sinasabi na hello po, Senior. Nagulat siya sa kanyang narinig, at maging ang kanyang master ay napatingin din sa ikinilos ng mga ito, habang kapwa nila pinagmamasdan ang biglaang pagbabago ng sitwasyon na tila hindi nila inaasahan at nagdulot ng sandaling katahimikan sa kanilang dalawa. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kanya at tinanong ito na ikaw. Sino ka? Kaya napatigil siya sandali habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon, at maging ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng matinding pagkalito dahil hindi niya inaasahan ito. At agad namang sumagot ito sa kanya na opo sir. Ako si Heoju, isang bagong estudyante. At muling yumuko ang mga ito sa kanya habang sabay-sabay na nagsabi ng pakialagaan po ninyo kami. Kaya lalo siyang napatigil dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari, samantalang ang kanyang master ay napaturo sa kanya at halos maluha sa saya. Tila labis na inaasar siya nito. Napasabi naman siya sa isip habang nakatayo sa harapan nila na bakit ba sila bumabati sa akin na parang mga gangster. Hindi, bukod doon. Pang-17 taong gulang ba talaga ang mga mukha nila? Hindi ba ilegal na pagpasok ito? Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo ng tahimik, tila sinusubukang ay proseso ang sunod-sunod na pangyayari habang nananatili ang bakas ng pagkalito sa kanyang mukha at hindi pa rin lubos na makapaniwala sa biglaang pagbabago ng pakikitungo ng mga ito sa kanya. At sinabi niya sa mga ito na huwag niyo na akong batiin ng ganoon simula ngayon. Napasabi naman ito sa kanya na po, may nagawa ba kaming mali o, agad na sinabi niya dito na sino ba ako para batiin niyo ng ganyan. Hindi naman ako gangster, at muling yumuko ito sa kanya at malakas na sinigaw na humihingi po kami ng paumanhin. Na makikita ang kanyang mukha na hindi makapaniwala, makikita ang mga gusali na napasigaw. Siya nang buwisit, sabi ko tumigil na kayo. At lumipat ang eksena sa classroom na walang tao at bakante ang lahat ng mga upuan, at ilang sandali pa ay makikita ang ating bida na nakaupo na rito habang naglalabas ng mahabang buntong hininga, tila pinapakawalan ang pagod at kalituhang dala ng mga nangyari kanina. Napataas ng kamay ang ating bida at sinabi niya na sinundan pa ako ng mga lokong yun hanggang sa klase at umalis lang nung nakapagpaalam na sila. Napapikit naman ang kanyang master ng mata habang napahimas ng balbas sinasabi na ito rin ay isang pagsubok na kailangang harapin ng mga malalakas. Nagulat naman siya nang may isang estudyante ang biglang pumasok sa silid, na tila walang pakialam sa katahimikan ng paligid. Sa masiglang tinig, agad nitong sinigaw, Lee Jun, mag-isang round tayo. Napalingon ang ating bida, bahagyang napangiwi, at sa pagod na boses ay sumagot, pagod na ako. Kaya umalis ka na, ngunit nanatili ang estudyante sa kanyang kinatatayuan, na para bang hindi nito balak umatras, habang ang tensyon sa loob ng silid ay unti-unting bumibigat. At sa isang iglap, malakas itong tumalon sa ere. Tangan ang espada at handang pabagsakin ito sa kanya, habang ang ating bida ay nanatiling tahimik, malamig ang tingin at walang kahit anong galaw. Pinagmamasdan ang bawat kilos ng kalaban na tila ba binabasa ang susunod nitong hakbang. At sa mismong sandali na bumaba ang espada nito patungo sa kanya, walang pag-aalinlangan niya itong sinalos sa pagitan ng kanyang mga palad, na para bang hiniinto ang isang mapaminsalang puwersa. Sa paligid nila, makikita ang nagliliyab at kumikidlat na mga enerhiya. Na tila sumasabay sa banggaan ng kanilang lakas, nagpapayanig sa hangin at nagpapakita ng tindi ng kanilang paghaharap. Sa isang iglap, agad niya itong pinutol ng walang kahit anong kahirap-hirap sa kanyang harapan, na para bang ang matigas na espada ay isa lamang marupok na bagay sa kanyang mga kamay, habang ang nagliliyab na enerhiya ay patuloy na umiikot sa paligid. Nagbibigay diin sa kanyang nakakatakot na lakas. Hindi makapaniwala ang estudyante na ganoon na lamang kadaling naputol ang kanyang espada, at nanatili itong nakatitig dito, tila hindi matanggap ang nangyari. Samantala, nakatikom ang kamao ng ating bida, tahimik na nakatayo,
ngunit mababakas sa kanyang mukha ang bahagyang inis. At sa isang iglap, biglang umalingaw-ngaw ang isang malutong na kaltok sa ulo, na tila sumire sa tensyon ng sandali, habang ang tunog nito ay malinaw na nag-echo sa loob ng tahimik na silid. At may halong inis sa kanyang tinig, sinabi niya sa nakahandusay na kalaban, makinig ka naman sa sinasabi ng iba, habang malamig ang kanyang tingin at tila ba hindi man lang naapektuhan sa nangyaring labanan. Napalingon ang ating bida sa kanyang master, at sa isang bahagyang ngisi, narinig niyang sinabi nito, na medyo sikat ka na, di ba? Na tila may halong panunukso at pagmamataas sa kanyang tinig. May bahid ng inis ang ating bida habang mariin niyang sinabi, ganito ba ang itsura ng sikat para sa iyo? At ilang sandali pa, biglang may estudyante na namang dumating sa silid, sabik at masiglang sinisigaw, Lee Jun. Nabalitaan ko na medyo malakas ka raw. Halos kumikilos ang buong katawan nito sa excitement, na tila ba handa ng subukan ang kakayahan ng ating bida sa isang laban. At sa parehong sandali, mapapakinggan ng isang malakas na kaltok sa ulo. At biglang may dumating na namang isa pang estudyante, mayabang ang tindig at may nanunuyang tingin, habang malakas na sinasabi, loser. Nasaan ka na? At isang malakas na tunog ang mapapakinggan ng pagkatalo. At isa pang estudyante ang dumating habang masayang sinasabi na Lee Jun. At isang malakas na namang kaltok ang mapapakinggan. Dahil sa sunod-sunod at walang katapusang paghahamon sa kanya, hindi na niya napigilan ang pagod at inis, kaya napayuko na lang siya ng ulo sa lamesa, ramdam ang bigat ng lahat ng nangyari. At itinaas ang kanyang ulo na nakapikit na bam-antong hininga na sinabi niya na, hindi naman sa nagmamayabang ako o tiger mouth, pero parang walang katapusan to. Mula naman sa kanyang gilid napatingin siya sa kanyang master na sinasabi nito sa kanya na marahil ay dahil nagdududa sila sa kakayahan mo. Dahil hindi pa nila ito nakikita mismo. Sinabi pa niya na kahit na ganoon pa man. Kumalat na ito ng husto. Bigla namang dumating si Teacher Kim, malakas niyang binuksan ang pintuan. Sa matinding tinig, sumigaw siya, tumahimik kayo. Sino ang nag-iingay sa oras ng morning assembly? Halos tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. At agad na tumahimik sa biglang pagsulpot ng guro. Agad niyang itinutok ang tingin sa guro, ramdam ang inis ni Teacher Kim sa kanyang mga mata. Ngunit, sa halip na direktang makipagtalo, napatingin na lang siya sa gilid, huminga ng malalim, at pinilit na pakalmeyan ang sarili habang nararamdaman ang tensyon sa silid. At pumunta sa kanilang harapan ang guro at sinabi, sige, punan niyo ang curriculum at ipasa ang papel na ibibigay ko ngayon. Hawak niya ang papel na sinasabi pa ni Teacher Kim na simula sa susunod na klase. Maaari na kayong pumasok sa mga klaseng isinulat ninyo sa ginawa ninyong schedule. Napasabi naman ng kanyang master habang nakatingin dito na ganito ba kayo kadalasang kumukuha ng mga klase. Sumagot siya na kadalasan, step arts, weapon arts, o light body arts. Dagdag pa niya na yang tatlo ang pangunahing kinukuha. Hindi mo sigurado kung magtatagumpay ka kahit mag-focus ka pa sa isang wagong o martial art, kaya mas mahirap na hamon ang mag-aral pa ng bago. Muling sinabi sa kanya ng kanyang master na anong balak mong gawin. Nakatingin siya sa papel habang sinasabi na ako. Natumingin siya sa kanyang mga kaklase sa silid. At pagkatapos lumapit siya dito habang sinasabi na class president. Inabot niya ang kanyang papel habang sinasabi na pwede ko na lang ibigay sa iyo tong curriculum sheet, di ba? Sumagot ito habang inaabot ang papel niya na oo, pwede mo nang ibigay sa akin. Habang umaalis siya, nagulat. Ang class president nang makita niya ang papel ng ating bida. At napalaki ito ng mata na napasabi na ano ito, grabe. Na makikita ang kanyang papel na halos pinuno niya ang class schedule na napasabi pa ang class president na sinulat niya talaga lahat ng klase, no? At ilang sandali pa, makikita ang football field ng paaralan. At sinabi ng babaeng guro sa kanila na mukhang maraming estudyante ang nagtipon-tipon ngayong taon din. Ahimik namang napatingin ang guro sa kanya, ang mata ay puno ng obserbasyon at pag-aalala. Habang si Lee Jun ang nangunguna sa gitna ng mga tumpukan ng estudyante. At ilang sandali pa, makikita ang guro na bahagyang ibinaba ang kanyang ulo, ganun din ang ating bida. At sinabi sa kwento na Chok Hyungjin, alias, Red Lotus Feasts. Isang B-class awakener na bahagi ng isang tanyag na pamilya, sikat siya sa loob ng pamilya nila dahil sa pagiging neutral. Nakatingin siya dito habang nakangiti na sinabi sa kanyang sarili na nagbibigay siya ng respeto kahit sa mga gaya ko na binabaliwala ng pamilya.
Tulad ng paggalang niya sa mga miyembro nito. Mabuti siyang tao. Dagdag pa niya sa isip na kung si Kim Tae-hang yun, malamang busy lang yun sa pang-iisnab sa akin. At pagkatapos sinabi sa kanila ni Teacher Chuck Hyungjin na ang Wugong o martial arts na pag-aaralan ninyo ay ang 10-step Divine Feast. At ito ang humalili sa 100-step Divine Feast. Isa itong Wugong na ipinagkaloob sa paaralan ng Sinryongsa, isang templong nagpatuloy sa yapak ng Shaolin. Itinaas nito ang kanyang kamay na sinabi pa na kung gayon, simulan na natin sa mga pangunahing kaalaman o basics. At isang lalaki naman ang makikita na tahimik na inaabot ang maliliit na bola. Makikita ito na sinabi pa ni Teacher Chuck Hyungjin na lahat kayo, pakisuot ang mga 20 kilogram na bakal na singsing o iron rings na narito sa magkabilang pulso nyo. Habang sinusuot ng mga estudyante ang mga ito napasabi pa sila na kailangan ba talaga nating isuot to. Dagdag pa ng isa na narinig ko na mahirap daw. Ang klaseng to, pero parang wala lang naman to, di ba? Napasabi naman sa isip ang ating bida na sinong mag-aakala na magagamit ko pala yung karanasan ko sa pagsuot ng 50 kilogram na bakal na singsing. Talagang hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari sa buhay. Habang nakahanay sila sinabi sa kanila ni Teacher Chuck Hyungjin na sisimulan ko na ang klase ng buong sigla ngayon. Dinemonstrate sa kanila ng isang lalaki ang gagawin nila habang sinasabi ni Teacher Chuck Hyungjin na lahat kayo. Mag-horse stance gaya ng pinapakita niya ngayon, at itaas ang dalawang braso ng ganito. Bawal na bawal ninyong gamitin ang inyong internal ki. Nagtaas naman ito ng kanyang kamay at tinanong na gaano katagal namin kailangang gawin yan. Ngumisi sa kanya si Teacher Chuck Hyungjin at sinabi na syempre, hanggang sa matapos ang klase ko. At makikita ang mga estudyante na kompleto pang gumagawa ng horse stand sa loob ng ika-40 minuto. At sa loob ng isang oras makikita na dahan-dahan na umuunti na sila. At sa loob ng 2 oras siya na lang ang natira. Habang naka-horse stand siya ang mga kaklase niya ay nagsasabi na hanggang kailan niya babalak magtagal. Tao pa ba siya? Dagdag pa ng isa na at higit sa lahat, hindi man lang nanginginig ang pwesto niya. Habang nakatingin sa kanya si Teacher Chuck Hyungjin napasabi siya sa isip na Lee Jun. Dagdag pa nito sa isip na hindi niya tinalo si Young Master Gihong sa pamamagitan lang ng madayang taktika. At ilang sandali pa, pinagtama niya ang kanyang palad at agad na nagbigay ito ng tunog sa paligid. At napatingin siya dito habang sinasabi ni Teacher Chuck Hyungjin na maaari na kayong huminto. Tumayo ng tuwid ang ating bida at sinabi niya na may natitira pa namang oras bago matapos ang klase. May inaabot na libro ito habang sinasabi ni Teacher Chuck Hyungjin na sa tingin ko ay hindi na kailangang ituloy pa ito. Nagulat naman siya at napatingin dito, at muling sinabi sa kanya na mula sa sandaling ito, ituturo ko na kay Lee Jun ang 10-Step Divine Feast. Inabot sa kanya ang aklat habang sinasabi na ito ang wagong formula book para sa 10-Step Divine Feast. Dagdag pa sa kanya ni Teacher Chuck Hyungjin habang hawak niya ang aklat na pinahusay na nito ang 10-Step Divine Feast, pero mahirap pa rin itong Wugong na pag-aralan. Napasabi naman siya sa isip na ang galing, ang makuha ito sa aking mga kamay ng ganito kabilis. Na sinabi pa sa kanya ni Teacher Chuck Hyungjin habang mabilis niyang binubuksan ito na hindi ito isang Wugong skill book na nakuha mula sa isang dungeon. Kaya hindi ito rehistrado sa Wugong o martial art window. Kailangan mo itong pag-aralan base sa kung ano ang nakasulat sa formula book. Habang sasabihin pa sana niya ang mga salitang kailangan mong maging determinadong. Nang hindi niya ito naituloy nang magulat siya sa kanyang nakita. Itinikom ng ating bida ang kanyang kamao ng mahigpit, naglabas ng kumikislap at nag-aalab na enerhiya, at dahan-daang iginalaw ito ng pabilog, na para bang sinusukat ang bawat galaw, bago tumayo ng matatag sa posisyon na natutunan niya sa kanyang martial arts. At makikita ang kanyang kamay na naglalabas ng enerhiya habang mabilis at maayos itong ginagalaw, na para bang bawat pag-ikot at galaw ay may kaakibat na kapangyarihan. At pagkatapos, malakas niyang iginalaw pauna ang kanyang kamay, habang patuloy itong naglalabas ng enerhiya, na para bang bawat paggalaw ay nag-iiwan ng bakas ng kapangyarihan at nagbabadya ng isang malakas na atake. Damaloy sa hangin ang puwersa mula sa kamay ng ating bida, tumungo kay Teacher Chuck Hyungjin, na ikinagulat nito ng husto. Halatang hindi inaasahan ang biglaang lakas at enerhiyang nagmula sa kilos ng ating bida. Tila natulala si Teacher Chuck Hyungjin sa kanyang nakita, halos hindi makapaniwala sa biglaang lakas at kontrol ng ating bida,
at ilang sandali pa, dumaan ang puwersa sa gilid ng kanyang ulo, na nag-iwan ng mabilis na pag-iling at pakiramdam ng matinding enerhiya. At pagkatapos, napahawak siya sa kanyang batok habang nakatingin sa system at sinabi na ay, sayang naman. Na sinabi sa kanya ng system na nabigo kang matutunan ang 10-step Divine Feast. Napatingin ang kanyang master sa kanya at sinabi habang napatakla na hindi ito isang bagay na matututunan mo lang sa isang subok. Sumagot naman siya na makukuha ko rin to sa susunod na mga subok. Napasabi naman ang kanyang master sa kanyang sarili na ngayon lang ako nakakita ng batang gaya nito. Na napasabi naman ng mahina ang ating bida na kailangan ko ba talagang suriing mabuti yung ugang formula? Sinabi pa sa isip ng kanyang master na akala ko ay isa lamang siyang hangal. Dagdag pa niya habang sinusuri ng ating bida ang aklat na pero unti-unti nang tumataas ang kanyang mga talento. At sinabi niya habang napatakip ng pamaypay sa mukha na inaasahan ko nang makita kung paano siya lalago sa hinaharap. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata. Ika-12 kabanata, sa pagpatuloy. Sinsabi niya na hindi ito katulad ng Heavenly Demon Constitution, na sumisipsip ng wagong na parang bulak, at hindi rin ibig sabihin na biniyayaan siya ng langit ng Heavenly Warrior Constitution. Sinabi pa niya sa isip na posible ba talagang magbago ang isang mangmang patungo sa pagiging isang henyo? Napatingin ito sa kanya nang tinawag niya ito na teacher. At sinabi niya habang hawak ang aklat na naipasok ko ang aking internal key nang hindi nag-iisip. At biglang sumabog ang aking cultivation habang nasa hangin, ibig sabihin, ang sikreto sa 10-step Divine Feast ay ang pagkontrol sa dami ng internal key, tama ba? May gulat sa mukha ang teacher habang tumugon na oo, tama yan. Kaya naman dapat mong kontrolin ng maayos ang iyong internal key. Tila namangha ang kanyang guro sa kanya na napasabi sa kanyang isip na kahit hindi pa nakikinig sa paliwanag tungkol sa 10-step Divine Feast, nagawa niyang makita ng wasto ang sikreto nito. At pagkatapos, muli na naman siyang naglagay ng enerhiya sa kanyang kamao, ang internal key ay dahan-daang umikot at nagtipon sa kanyang braso, habang ang tindig niya ay naging matatag at nakatuon, naghahandang gawin muli ang 10-step Divine Feast, at sa bawat sandali ng paghahanda ay ramdam ang konsentrasyon at determinasyon, na para bang uulitin niya ang teknik ng mas maayos at mas kontrolado kaysa kanina. Pinaikot niya ang kanyang kamay, at kasabay nito'y naglabasan ng enerhiya na umiikot sa paligid ng kanyang kamao. Ang hangin ay tila hinahatak papalapit at ang liwanag ay kumikislap sa bawat galaw, habang ramdam niya ang internal key na unti-unting nagtitipon at nagiging masiksik, naghahanda sa pagpapakawala ng lakas sa susunod na sandali. At ilang sandali pa, makikita na pinakawalan niya ito mula sa kanyang kamay patungo sa unahan, ang naipong enerhiya ay sumabog palabas na parang alon, humahawi sa hangin at dumadaloy ng diretso, habang ang puwersa nito'y nagdudulot ng pagigting. Sa paligid, at sa sandaling iyon ay halata ang kontrol at lakas na inilagay niya sa teknik na 10-step Divine Feast. Nagulat ang teacher nang makita yun habang napasigaw na paano ito naging posible. Habang makikita naman ang mukha ng ating bida na napangiti tila nagtagumpay sa pagkakataong ito, at napasabi na nagawa ko. At biglang nag-abiso ang system na matagumpay mong natutunan ang 10-step Divine Feast. Ang 10-step Divine Feast ay nairehistro na bilang isang general skill. At lumipat ang eksena sa loob ng silid. Habang makikita ang ating bida na nakatayo sa harap ng mga taong sinalubong siya, nag-uunahan sa kanya magtanong, habang ang ilan ay ayaw magpatalo kung sino ang mauuna sa kanila, at sa gitna ng maingay na kapaligiran ay nananatili siyang tahimik. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay habang nakapikit na sinabi na, mga guro, pwede po bang dahan-dahan lang ang pagtanong ninyo, isa-isa lang muna. Agad na nagsalita ito na sinabi niya na ako muna ang magsisalita, sa tingin ko, ipinanganak ka para humawak ng sibat. Li Jun. At naiisip niya ang ginawang pagsasanay ng sibat na sinabi pa ng guro na iyong perpektong anggulo ng hawakan at ang natural na galaw ng katawan na parang umaagos na tubig. Ito ay isang bagay na likas mo nang alam. Sinabi naman ng isa na ang sining ng sibat mula sa aking Divine Spirjo family. Nang bigla siyang hinawi sa mukha ng isang guro at sinabi nito na hindi, si Li Jun ay mas bagay sa mga teknik ng espada. Habang naiisip ito, na nagsasanay siya sa espada,
Sinabi pa ng guro na ang sining mo sa espada ay may kukumpara sa sining ng sword dragon. Sasabihin pa sana nito na ano kaya kung pumasok ka sa aking iron-blooded sword family. Ang kaibigan mo, ang sword dragon ay naroon din. Biglang tinulak siya ng isang guro na hinawi niya ng kamay sa mukha kanina at sinabi nito na hindi. Perpekto si Li Jun para matuto ng mga poison skills. At itinaas ang bote ng lason at sinabi na ang perpektong magnification na ito ang nagsasabi sa akin. Ang 10,000 Poison Shadow Family ay laging bukas para sa iyo, Li Jun. Bahagyang napaurong ang mga guro na napasabi ang isa na iintindihan na namin, kaya pakiusap itabi mo na yan. At muling nagtalo ang tatlo na sinabi ng isa na talagang perpekto si Li Jun para sa amin, naintindihan nyo. Sumagot naman ang isa na sabi ko kami ang kukuha sa kanya. Na sinagot siya ng isa na sa pahintulot nino. Habang nagtatalo ang tatlo, dahan-dahan namang umaalis ang ating bida. Ang mga hakbang niya ay tahimik at maingat upang hindi makatawag ng pansin, habang patuloy pa ring abala sa pagtatalo ang mga ito, at sa bawat paglayo niya ay ramdam ang kalmadong desisyon na umiwas sa gulo, na para bang mas mahalaga sa kanya ang sariling layunin kaysa makisangkot sa walang saysay na argumento. At mula sa ilalim ng punong ito ay may malakas na bumantong hininga. Ang tunog ay mabigat at puno ng pagod, habang ang mga dahon sa itaas ay bahagyang gumalaw sa hangin. Ito pala ay ang ating bida na humiga sa damo habang nakalagay ang kamay niya sa ulo na sinasabi na wala akong balak sumali sa ibang pamilya. Pero bakit ba nila ako ginugulo ng ganito? Mula naman sa gilid niya sinabi naman ng kanyang guro na ito rin ay isang. Agad namang sinabi niya na isang pagsubok na dapat harapin ng malalakas. Yun ang sasabihin mo, di ba? Nainis naman ang kanyang master na napatingin sa kanya habang siya naman ay tumatawa. Bigla namang napatingin siya sa gilid nang may nagsalita na nandito ka lang pala. Agad na napatayo siya sa pagkakahiga at sabay sabi na Teacher Chok Hyungjin, ikaw pala yan. Dagdag pa niya na nagpapahinga lang ako sandali para iwasan ang ibang mga guro. Inabutan siya nito ng isang soft drinks at sinabi na masaya ba ang mga klase mo. Habang binubuksan niya ang soft drink sinabi niya na opo, masaya naman lahat. May natututunan akong bago sa bawat pagkakataon. Dagdag pa niya na salamat. Umupo sa kanyang tabi si Teacher Chok Hyungjin at sinabi na hindi ba nakakapagod. Sa pinapanood kita, mukhang kaya mo nang sanayin ang 10-step divine feasts ng mag-isa. Habang umiinom siya ng soft drinks napasabi siya na hindi naman po. Tumingin kay Teacher Chok Hyungjin at sinabi niya na para sa isang katulad ko na hindi nagmana ng bloodline, ang matutunan kahit ang wagong na itinuturo sa paaralan ay napakahalaga na. Daan-daang beses na mas mabuti ito kaysa sa walang natututunan. Nagulat naman si Teacher Chok Hyungjin, napalaki ang mga mata habang pinagmamasdan siya. Tila hindi inaasahan ang bigat ng kanyang mga salita, at sa sandaling iyon ay bahagyang natahimik ang guro. Ramdam ang determinasyon at seryosong paninindigan ng kanyang estudyante, na para bang sa simpleng pahayag ay nakita niya ang matinding pagsusumikap at matatag na puso ng isang taong handang lumakas kahit wala siyang pinagmulan na maipagmamalaki. At nang sasabihin pa sana niya na, baka sakali, bigla namang may sumigaw mula sa kanyang likuran, Li Jun. Saan ka ba nagsuot? At naputol ang sandali ng katahimikan. Ito pala ang tatlong nagtatalo-talo kung kanino mapupunta ang ating bida. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan at pilit na ipinaglalaban ang sarili, habang ang boses nila'y nagtataasaan at puno ng kompetisyon, at sa gitna ng kaguluhan ay tila nagiging sentro ng kanilang pagtatalo ang ating bida, na tahimik lamang na pinagmamasdan ang sitwasyon. Tumingin sila dito na napasabi pa siya habang naiinis na nandito na agad sila. Agad na umalis siya habang sinasabi niya kay Teacher Chok Hyungjin na mauuna na po ako sa inyo. Nagtaas ito ng kamay at nakangiting sinabi na sige, magkita na lang tayo sa klase. At ilang sandali pa, napatingala siya habang nakapatong ang kanyang kamay sa noo. At makikita ang matinding sikat ng araw na tumatama sa gusali, na tila ba pinapatingkad ang bawat detalye nito habang nagliliwanag ang paligid. At masayang sinasabi niya habang nakatingin sa itaas na napakaganda talaga ng panahon. At bigla niyang naalala ang mga sandaling pinabagsak niya. Ang mga Red Wolf, kung paanong mahigpit niya itong hinahawakan sa leeg, at mula roon ay tila sinisipsip niya ang lakas ng mga ito, na parang bawat pagharap niya sa mga nilalang na yun ay lalo lamang nagpapalakas sa kanya at nagpapalalim sa kanyang kakaibang kapangyarihan.
At nag-abiso sa kanya ang system na nakahigop ka ng kaunting magic energy gamit ang Blood Breath demonic skill. Tumaas ang stamina ng dagdag isa. Habang nakatingin siya sa system, sinabi niya sa kanyang sarili na kahit patay na ang boss monster na ang Blue Fox, mabuti na lang at patuloy pa ring lumalabas ang ibang mga monster. Dagdag pa niya habang nakatalikod sa mga Red Fox na nakahandusay sa buhangin na dahil dito, madalas akong makapunta rito para magsanay. At pagkatapos, napaseryoso siya ng tingin habang sinasabi na masyadong maliit ang nakukuha kong gantimpala kumpara sa pagod ko sa bawat galaw. Maliban noong una, wala nang lumitaw kahit isang mana stone. Tumingin naman ang ating bida sa kanyang master at sinabi na higupin ko na kaya ang mana stone ngayon. At napaseryoso ng tingin ang kanyang master na napapalo ng pamaypay sa kanyang palad na sinabi sa kanya na hindi. Nagbago na ang isip ko. Habang nakatingin ang kanyang master sa malayo, sinabi niya sa kanya na dahil mas mabilis ang paglago mo kaysa sa inaasahan ko, magbaka sakali tayo sa isang mas malaking sugal. Napasabi naman ng ating bida na sugal. Dagdag pa ng kanyang master na ang maruming enerhiya ng gate na lumulutang sa hangin. Hindi ka ba nakikiuryos kung anong mangyayari kung hihigupin mo yan gamit ang Blood Breath demonic skill? Nagulat naman siya at napasabi na ano, pwede ba talagang mahigop ang ganyang bagay? Dagdag pa niya sa kanyang sarili na napakalaki ng dami ng magic energy na lumalabas mula sa isang gate. Kung mahihigop ko lang ito na mismo ang magsisilbing lunas sa lahat. At napahimas ng balbas ang kanyang master at sinabi na maaaring imposible ito kung Blood Breath demonic skill lang ang gamit mo, pero dahil mayroon ka ring Origin divine skill, sulit itong subukan. Dagdag pa niya habang makikita ang ating bida na ang problema. Kung susubukan mong humigop ng napakalaking enerhiya sa ganyang lagay, may 90% na posibilidad na magkakasakit ka o mapahamak ang katawan mo. Tinanong pa siya ng kanyang master na pero gusto mo pa rin bang subukan? Tumugon lang siyang may nag-aalangan ngiti. At ilang sandali pa, makikita na umupo siya ng nakakrus ang mga paa, na natiling kalmado ang kanyang anyo habang hinihigop ang maitim na hangin sa kanyang paligid. Natila bakusa itong dumadaloy patungo sa kanya, at sa gitna ng katahimikang iyon ay nasabi pa niya sa sarili, kung susuko lang din ako rito, sana hindi na ako nagpakapagod na umabot sa puntong ito, na puno ng determinasyon at matibay na paninindigan. Habang patuloy siyang pag-absorb at ang enerhiya niya ay lumiliwanag sa kanyang paligid na patuloy ang pag-abiso sa kanya ng system na sinasabi na nakahigop ka ng kaunting magic energy gamit ang Blood Breath demonic skill. Ang Blood Breath demonic skill ay umabot na sa level na 4-star. Ang Origin divine skill ay umabot na sa level na 4-star. Ang Stamina stat ay umabot na sa rurok. Ang Physics stat ay umabot na sa rurok. Ang Strength stat ay umabot na sa rurok. Ang Agility stat ay umabot na sa rurok. Ang Willpower stat ay umabot na sa rurok. At makikita sa mukha ng ating bida ang matinding hirap habang patuloy niyang sinasalo at inaabsorb ang enerhiya, halos maglabasan na ang mga ugat sa kanyang mukha dahil sa sobrang bigat ng kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit nananatili pa rin siyang nakatuon at hindi bumibitaw sa proseso. Habang nakatingin sa kanya ang kanyang master, sinabi nito na noong unang beses na ginamit ang Origin divine skill, hindi ako sigurado kung kailan siya nahulog sa isang impersonal state o isang kalagayan kung saan nawawala ang sarili at nagiging dalisay na enerhiya. Ngayon, sinusubukan na niyang lampasan ang pader ng pagiging first rate. At ilang sandali pa, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at sa pagbukas nito ay makikitang nagliliwanag ng enerhiya ang kanyang mga tingin, na para bang may bagong lakas na gumising sa loob niya. Habang unti-unti siyang bumabagsak sa buhangin, makikita na hindi pa rin humihinto ang kanyang pag-absorb sa hangin, na para bang kahit sa gitna ng pagbagsak ay patuloy pa rin ang pagdaloy ng enerhiya papasok sa kanyang katawan. At ilang sandali pa, unti-unting naglaho ang madilim na hangin na bumabalot sa paligid ng gate. Habang nakahiga ang ating bida, tinanong siya ng kanyang master na kamusta ang pakiramdam. Sumagot siya na pakiramdam ko galing ako sa kamatayan. Mariin siyang tiningnan ng kanyang master habang nakangisi siya at sinabi na dahil nakakasagot ka na ng ganyan, mukhang kaya mo naman pala. At muling nag-abiso ang system sa kanya at sinabi na tapos na ang lahat ng pagbabago. Ang hangganan ng lahat ng iyong stats ay itinaas na. Ginawaran ka ng 500,000 tech tree points dahil sa pag-abot ng isang record na wala pang nakakagawa. Main Quest 2, ang pagsasanay ng ermitanyo ay nalikha na.
Nakangising pinindot ng ating bida ang system habang sinasabi na kahit isa-isa ko na silang isinasara, parang walang katapusan. At nagulat siya nang may mabasa sa system, na sinasabi sa kanya na nahigop mo ang lahat ng magic energy na lumabas mula sa gate. Ginawaran ka ng gantimpala dahil ikaw ang unang taong nakapag-purify ng gate. Nakakuha ka ng 250,000 tech 3 points. At ikaw na ang may-ari ng Blue Fox Nest. Nagtatakang napasabi pa siya habang makikita ang system na ang may-ari ng gate. At ang nakasulat sa system na sinasabi na ang Blue Fox ay may masamang pag-uugali. Pero isa rin itong nilalang na may katapatan sa kanyang amo. Ang ugali nito ay nakadepende sa kung paano ito palalakihin ng kanyang amo. Nagulat siya habang napasabi pa na hindi ko pa nakita ang ganitong bagay sa klase o kahit sa balita. Mga tao, kaya, ako talaga ang magiging may-ari ng isang gate. At nagulat siya ng isang boses ang napakinggan niya na nagsalita na Q. Napaturo siya sa gilid habang may nagugulat na mukha na tumingin sa kanyang master at nagtatakang sinabi na yun ba? Ang tunog na ginawa niyo kanina lang, master? Naiinis ito sa kanya at sinabi na ano ba talagang tingin mo sa master mo? Nasa likod mo siya, ikaw nagunggong ka, at dahan-dahan siyang lumingon sa likod. At makikita ang gulat niya nang makita ang buntot ng baby fox na kumikinang. Napasigaw pa siya nang makita ito na sobrang cute. Masayang kinuha niya ito habang sinasabi na mukhang ito nga ang ibig sabihin ng baby blue fox privilege. Napasabi naman ng kanyang master na medyo cute nga ang batang yan. Magiging maasahang sandigan yan ng lakas kapag lumaki na dahil mayroon itong 10 buntot. Namuti naman ang mga mata niya na napasabi sa isip na ang sobrang cute na bagay na to, magiging ganoon kalakas. Sinabi pa ng kanyang master na hindi mo ba siya papangalanan? Napapaisip naman siya habang nakatingin sa baby fox. At pagkatapos makapag-isip ng pangalan, masayang sinabi niya na paano kung Blue Way na lang. Mukhang hindi nagustuhan ng Blue Fox ang kanyang pangalan. At makikita na hindi makapaniwala ang kanyang master na nakatingin sa kanyang sinabi na mahal kong disipulo. Iyan na ba ang pinakamahusay na pangalan na kaya mo? Malakas na tumawa ang ating bida at sinabi na hindi ba ang cute? Blue Way. Makikita ang gulat sa mukha ng baby fox na ito talaga ang pangalan niya. At ilang sandali pa ay umiling ito ng ulo. Habang ang kanyang master ay hindi makapaniwala dahil hindi siya magaling sa pagbigay ng pangalan. Na makikita naman ng ating bida na napangiti na lang. At pagkatapos tumutulo ang pawis ng kanyang master na nakapikit na sinabi niya na bahala ka na nga. Tawagin mo sa kahit anong gusto mo. Makikita ang baby fox na napatingin sa kanyang master. At pagkatapos, inilapit niya ang baby fox sa kanyang pisngi na masayang sinabi niya na Blue Way, mukhang gusto mo rin ang pangalang. Ito, di ba? Magkasundo tayo ng mabuti, Blue Way. At makikita ang baby fox na halos umiyak sa kanyang pangalan. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata.